ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong hati-hatian na tinapay ng buhay o salita ng Diyos na siyang pinakapagkain ng ating nag-iisang kaluluwa. Ngayon po, dakot tayo dito sa isang aralin. Sabi sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 14. Medyo maiksi lang siya. Sabi po ganito, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di nyo maalaman na ang ating mga magulang ay nanapas sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. Ano pong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Hindi ko ibig na hindi nyo maalaman. Kumbaga, dapat lahat tayo ay makaalam ang ibig sabihin niya. Hindi dapat tayo maging inosente o ignorante na nangyari ito na ang ating mga magulang ay napasa ilang. Sa ilalim ng alapapa ang lahat ay nagsitawid sa dagat. Kailan po ito? Noong panahon na sinugo si Moises para ilabas yung mga Hudyo doon o yung mga Israelita doon sa Egypto. Di ba maraming mga pamamaraan sa pamagitan ng tungkod ni Moises? Halos 10 bagay ang ginawa ng Diyos na tinatapatan ngayon ng mga Ehipsyo. Yung karunungan ng Diyos. Meron din karunungan ng Ehipsyo. Yung tubig na ginawang dugo, ginagawa nila. Yung una pa nga lang na tungkol, na paghagis ni Moises, naging isang ahas, ulupong, ginawa din nila. Kumbaga, meron silang magic, kaya din nilang gawin. Pero kinain ng tungkod ni Moises yung dalawang tungkod na ginawa din ng mga Ehipsyo. Kaya po, nung mailabas na sila, dahil kumbaga hindi na kinaya eh. Pati yung anak ni Paraon namatay na hindi na kinaya. Kumbaga isinupo ni Paraon yung mga Israelita para lumabas sa pangunguna ngayon ni Moises. Habang sa daan, sila po ay pinoproteksyonan ng Diyos ng alapaap sa init ng araw. Kasi po dadaan sila sa disyerto. Doon pa lang sa daan, marami na ang namatay na hindi nagsusunod kay Moises. Maayos yung pamamaraan ni Moises ng pagpasunod sa mga tao. Pero dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, ang iba hindi sumunod. Kaya doon pa lang sa ilang, nangamatay na sila. At yung proteksyon ng Diyos na ginagawa sa kanila, yung ulap ang inilalagay sa init para takpan, para hindi sila mabilan. Kaya po, sabi dito, sabi ko dito, ang lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Ibig sabihin, nasakop sila ng alapaap. Pati yung sa dagat, nung tumawid sila, nung patiin ng Diyos sa pamamagitan ng tungkod ni Moises, ang dagat at nahati sa dalawa at dumaan doon ang mga Israelita. Kaya kung mapapansin natin, yung mga taong yun, sila po yung pinili ng Diyos para masumpungan nila yung Kanaan na lupang pangako ng Diyos para doon sila manahan. At ito na yung ngayon, yung lugar ng Israel. Ano ito sabi dito? At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ayon din sa Espiritu. Totoo po.
sila'y nasa daan, merong kapag nagsasabi si Moises, kumuha kayo ng mana. Kasi may mga naglaglagan ng mga pagkain. Kumuha kayo ng mana sang-ayon sa iyong makukonsumo lang ngayon. Ang ginagawa ng iba, medyo madaya. Kumukuha sila ng labis. Pag sinabi kasi ngayon, siyempre yung kakainin mo lang kukonsumuhin mo ngayon, ang ginagawa nila, nagre-reserve pa para bukas. Siyempre, kakainin nila yung para ngayon, yung sobra, puro na uod, kinabukasan. Pero kapag sinabi ni Moses, kumuha kayo ngayon, pang 3 araw, hindi po siya nasisira. Kasi po, pre-reserve po siya ng Diyos. Kaya po ganun ang ginawang himala ng Diyos doon pa lang sa daan. Kasi saan sila kukuha ng pagkain? Kumbaga, sinuportan sila ng Diyos hanggang sa makarating doon sa lugar ng Kanaan. Sabi dito, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ayon din sa Espiritu. Ito po. Sa pamamagitan ng tungkot ni Moises, nung ang mga tao ay nagsisigawan na dahil sa kanilang uwaw, pinupok kayo ni Moises yung bato at tumabas yung bukal ng tubig. Lahat po sila ay nagsiinom doon. Sa tulong pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nagsiinom sa batong yaon ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Kaya kung mapapansin natin, bakit si Kristo inihahambing palagi sa isang bato? Kasi po, ang bato po ay ginagamit palagi, lalong-lalo na sa mga nagtatayo ng bahay, pundasyon. Ngayon, kung ang pundasyon ng ating pananampalataya nakakunikta, nakakabit o kay nakapatong kay Kristo, hindi po tayo matitinan. Hindi po tayo matatalo anuman pagsubok na dumating sa ating buhay. Kaya yung tubig lumabas, ang pinakapundasyon dun si Kristo. Sa makatuwid, tayo mga tao naman ngayon, na tinatawag ng mga Kristiyano, kinakailangan din patibayin natin ang ating pananampalataya kay Kristo at magtiwala tayo sa Kanya. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Kaya marami po ang hindi nagtagumpay doon pa lang sa daan. Dahil ang iba matitigas ang ulo at hindi na nagpasakop kay Moises. Ang mga iba, ang mga bagay na ito'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Kaya kung mapapansin natin, yung mga Israelita, hindi po lahat ng hinango doon ni Moises sa Ehipto, lahat ay mabubuti. Dahil ang iba doon ay sinilang, doon na lumaki, na-influensyahan na ng mga Ehipsyo sa patutugali. Kaya hindi na siya pure. Pero nung papasok pa lang, 70 plus na tao ang pumasok tayo doon sa Ehipto. Nung makapasok sa Ehipto, paglabas nila, libo-libo na. Kaya marami po ang hinango na Israelita doon dahil sinakop. Kumbaga, ginawang alipin ngayon yung mga Israelita. Pero nung paglabas sa Ehipto, marami po ang nangamatay sa ilan dahil sa kanilang mga masamang mga gawa. Huwag din naman kayong mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya niya ang ilan sa kanila ayon sa nasusulat. Naupo ang bayan upang magsikain, magsinom at magsitindig upang magsipagsayaw. Isa pa pong bagay dito na ginawa ng mga Israelita kaya sinasabing matitigas ang ulo. Nung lumabas sila sa Ehipto, si Moises umakyat doon sa bundok ng Sinai. Ngayon, sa pamamagitan ni Aaron, siya ang inudyukan ng tao na gumawa sila ng isang bisirong baka na gawa sa ginto para kanilang sambahin. Dahil yun ang nakasanayan nila. Kaya ginawa nila, yung daladala nila mga ginto,
pinagsama-sama nila yung niluto at ginawang baka na tinatawag na Baal. At yun ang pinagyuyukuran nila. Kaya pagbalik ni Moises, dala yung 10 utos ng Diyos, bumalik na muli sa ginagawa yung mga Israelita. Kaya hinagis niya yung 2 tapyas na bato na kinasusulatan ng 10 utos. Kaya nangyari, ang mga tao nagsipag-samba sa mga Diyos-Diyosan. Saglit lang nawala si Moises. Pero pagbalik niya, bumalik ang mga tao sa kasamaan. Ano pang sabi dito? May huwag din naman tayong makiapid. Nagaya ng iyan sa kalinga na nangakiapid. At ang nangabuwal na isang araw ay 23,000. Imagine, isang araw, 23,000 ang namamatay. Ibig sabihin, marami sila. Tapos 40 days silang naglakbay. Isang araw, 23,000 ang namamatay. Ibig sabihin, marami talaga yung mga hinango ni Moses doon sa Ehipto. Ano pong ibig sabihin nito? Na huwag din naman kayong makiapid. Ang pagkikiapid po kasi, halimbawa, sa 2 tao, babae at lalaki, ang tawag yan kapag sila'y pinagsama ng Diyos, mag-asawa. Kapag niligawan mo ang isa doon, kung nagkaroon ka ng relasyon, ang tawag doon, pakikiapid. Iba naman yung pangangalo niya. Ang pangangalo niya naman, yung magkapartner, tapos naghanap ka pa ng iba, yun ang pangangalo niya. Kumbaga, meron ka ng misis, meron ka pang sidekick ang tawag ko, tabit. Yun ang pangangalo niya. Ang pakikiapid, yung baga nakikipag-agaw ka doon sa mag-asawa. Alam mo ng asawa niya, nililigawan mo pa. Yun ang tinatawag na pakikiapid. Sabi pa dito, niwag din naman nating tuksohin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Kaya po, ang Diyos, hindi po dapat nating tuksohin. Minsan po, sa totoong buhay, kahit sa panahon ngayon, tinutukso natin ang Diyos. Alam na natin bawal, ginagawa pa natin. Alam na natin na kinakailangan natin, diba 10 na lang. 6 na araw na ginawa ng Diyos, pagpupulan natin ng sarili nating buhay at ang isa, ilagay natin kahit naman sa pagsimba. Minsan, tinutokso natin ng Diyos. Yung oras na sana ginugulo natin para sa sarili nating buhay, pati yung sa paglalaan natin sa ating nag-iisang kaluluwa para magsimba, ninanakawan pa natin ang Diyos, tinutokso natin ang Diyos. Kaya po, dapat paglaanan natin yung isang araw para sa Diyos. Wala pong araw na sinasabi, kung linggo yan, Lunes, basta ang mahalaga, meron kang isang itinakda. Mas maganda nga kung araw-araw mo siyang sampahin. Sapagkat iyan po ang nakalulugod at nakabubuti sa Diyos. Sabi pa ng buo dito, ni huwag din naman kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbubulong-bulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mangwawasak. Kaya po kung mapapansin natin, tinuturuan tayo dito na dapat ang isang tao na halimbawa sa programa ng Diyos, mayroong nangangaral, mayroong tagapakinig, dapat unawain natin at tanggapin, bigyan natin puwang yung kapangyarihan ng Diyos pumasok sa ating mga puso. At huwag na tayo magreklamo kasi yung pagbubulong-bulungan, isang parte yan ng pagreklamo. Ano pa sabi dito? Ang mga bagay niya ito ngay mangyayari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasugat sa pagpapaalaala sa atin na mga ginatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Kaya po, kung tayo man po
nagkaroon na ng pundasyon ng ating pananampalataya. Yung mga history, mga pangyayari, dapat po makaalam tayo. Dapat po maintindihan natin na nangyari yun sa mga tao noong unang panahon. Dapat po tayong mga tao sa panahon naman ngayon, gawin natin alaala o isang pamamaraan na parang reference yung mga nangyari sa ating mga ninuno. At naway, kung tayo man po na bago na, napagtibay na ang ating pananampalataya, na ituwid na natin ang ating mga landas, huwag tayong pakakampante. Sabi nga dito, mag-ingat kung ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka siya mabuwal. Pinapag-ingat po tayo. Hindi ibig sabihin, okay tayo ngayon, habang buhay na tayo, okay. Hindi ibig sabihin, active tayo sa simbahan ngayon, mananatili tayong active. Kasi susubukin at susubukin tayo ng ating pananampalataya. Kaya gaano pa katatag ang pananampalataya ng taglay natin? Yan ba'y nakapatong sa bato kay Kristo na hindi po yan matitinag o magagabi? Kung yan po ay tunay at totoo, hindi po tayo mabubuwal. Hindi po tayo babagsak. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ang gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Upang ito'y inyong matiis, kailangan minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi po ganito po yan. Ang pamamaraan po ng Diablo, panunukso. O kaya, sabi nga, tentasyon. Halimbawa, gusto ko na ilangang baguhin ang ating buhay, hindi na ako iinom. Sa daanan, may kumpare ka nag-iinuman. Ano mo ngayon siya? Makikitulungan. Siyempre, set ka naman pare. Sabi dito, tutoksohin, dapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Sa totoo lang po, kaya nating umiwas at umilag. Dahil yung pagtukso na pamamaraan, kumbaga, ang mangyayari po yan, depende po sa level ng kakayahan natin, yung pamamaraan ng pagtukso. Pero, kinakailangan may pag-ilag. Hindi yung umilag ka na nga, bumili ka na, ibinili mo naman sila. Di parang gusto mo pa silang mapasama. Di paano kung pagbalik mo may nagwala o dahil sa sabi-sabi ko, pagpapaunra. Kaya po, kinakailangan natin na pagtiusan mo na. Magtiis, kung mayroon pa naman sigurong ibang daan, lumiko ka. Huwag ka nang dumaan doon. Kasi kung halimbawa, sinasadya natin, at kung kailan iniiwas naman tayo ng asawa, halimbawa, galing ka sa karamdaman, bawal kang uminom. Tapos, dadaan ka doon. Parang ano nangyayari na mas namumroblema pa ngayon yung umaalalay doon. Kung may karamdaman, kasi yun ang napagod eh. Yun ang naghirap sa gutom, puyat, antok doon sa ospital. Samantalang yung may karamdaman nakahiga lang. Nung gumaling na, balik na naman sa dating gawin, dating bisyo. Kaya tinuturuan tayo dito, pabuhin na natin ang pananaw sa ating buhay. Kung tayo man nagtamo ng karamdaman, pamamaranan ng Diyos para lumapit sa Kanya. Para tawagan siya. Kung binago tayo ng Diyos, dapat yung tunay na pagbabago. Yung tunay na pagsisisi. Sapagkat hindi niya ipapahintulot ng Diyos na subukin tayo sa kakayahan na hindi naman angkop sa kaya natin. Kumbaga yung level na kakayahan na binigay ng Diyos sa atin,
yung unawang ibinigay ng Diyos sa atin, susubukin tayo, depende doon sa kakayahan na taglay natin. Kaya magsitibay po tayo, gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos at pagsikapan natin masunod yung mga gusto niya. Kanaran ni Kristo Jesus, yun ang gawin nating sangkalan, pundasyon ng ating pananampalataya upang magtagumpay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Siguro po, nandito na lang, pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, lapit natin yun sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Bagamat sa tao, imposible ang mga kahilingan natin, pero sa Diyos, wala pong imposible. Lahat po ipagkatalog niya. Lakasan lang natin ang ating pananalig sa Kanya at magtiwala tayo sa Kanya at ipagkatalog niya. Ano man ang ating kahilingan. Salamat sa Diyos at mapagpalang hapon sa bawat isa.